Salamat sa Diyos sa umagang ito. Truly, this is an assignment. At pag ang assignment ibinigay sa atin, hindi natin pwedeng talikuran. Amen? At syempre ngayong umagang ito, gusto ko lang i-acknowledge ang presence ng ating, di ba? Kapamilya, kapuso. Yan, hindi na to bisita. Lagi na itong nandito sa atin. Pag nandito siya sa Pilipinas, syempre hindi niya nakakalimutan ang the Hub of Christ. Diba? Welcome po, Pastora Chacha. Yan. Diba? Salamat po. Talagang grateful ang aming mga puso na i-welcome ka lagi dito sa aming church. Sabi ko, sa akin kasi nilagay yung assignment. Di ba? Alam mo naman dito, pag may assignment, hindi natin pwedeng talikuran, di ba? Kung pwede nga lang sasabihin ko sana last minute Pastora, dadating po pala si... Pero dahil may assignment, di ba? May nilagay ang Diyos, kailangan nating sumunod, di ba? Maging mabuting halimbawa tayo sa pagsunod. Amen? Amen, di ba? Dahil sa ating pagsunod, doon naman tayo pinagpala. Naniniwala po ba tayo dyan? Sa lahat ng mga sumusunod, mahirap man, madali bang sumunod? Sabi nila, hindi daw, hindi. Masakit, di ba? May masakit. Pero after ng pagsunod mo, doon mo makikita, ay ito pala. Kasi ang ating mga pastor, mga parents in the Lord ay talagang cultivator. Alam nila ano yung mga kakayanan mo pa. Kailangan niya i-cultivate. Kailangan yan hukayin, halukayin hanggang sa lumabas ang tunay na ikaw. Amen? Kasi kung walang ganyan, hanggang doon na lang tayo sa four corners ng buhay natin. Amen? Wow, alam niyo po, sinong pinagpala kanina, di ba? Yung ating mga season na andito, kumakanta. Ating Santa Mesa Life Group. Congratulations po sa inyo. Yan. Akala ko nga magsusolo sila. Kaya talagang dito sa lugar na ito, dito lang natin maranasan na lahat tayo ay may participation. Amen? Lahat tayo ay mayroong participation. Meron kang lugar sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may lugar ka sa kaharian ng Diyos. Yan. Hindi ka lang nandyan para nakaupo ka lang. Hindi ka lang andyan para pangdagdag sa upuan. Kung hindi, may lugar ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Bata ka man, nagbibinata, or seasons ka man, senior, lahat tayo ay may portion sa kaharian ng Diyos. Amen? Yan! Amen! Kaya ngayong umagang ito, bago ko harvesting with a grateful heart. Pero talagang bago yan, meron tayong mga series of harvest, di ba? Yung mga tinuro ni Pastor Peter sa atin. Bago pa din kay Pastor Peter, yung ating mga pastor, nagtuturo na ng ating mga assignment. God's assignment sa buhay natin. God's purpose sa buhay natin. And this is our assignment. Harvesting with a grateful heart. Harvesting with a grateful heart. God's purpose, my assignment, our assignment, harvesting with a grateful heart. Because your harvest is in your field. Yan. Diba? Sinong pinagpala sa 2 linggo na talagang pinagninilayan natin na ang our harvest is in our field. Taas ang kamay ng mga pinagpala. Yan. Diba? Hindi lang sila nakaluwas, kaya ang lingkod po ninyo ngayon ang siyang magtutuloy. Kaya salamat sa opportunity. Salamat sa buhay ng ating mga pastor. Talagang sa pagtitiwala muli na ipagamit or itong pulpit. Kasi ang mga pastor natin, hindi po talaga basta-basta yan.
nagpapatayo. Tapos, thank you, Lord. Kaya sabi ko, salamat, Lord. I have a grateful heart na magpapasalamat sa Diyos. It's truly an opportunity, an honor again to share His Word this morning. Amen. Harvesting with a grateful heart. Yan. So natutunan natin sa mga nakaraang linggo that your harvest is in your field. Tama? At ang harvest na yan, bago ka makapasok, bago marating ang harvest, bago marating ang pag-aani, syempre may pagtatanim. Di ba? Alangan naman harvest lang ang gusto natin. Alangan naman shortcut ka agad tayo, diretsohan. Kundi merong pagtatanim. Mamaya tatalakayin natin yan. Sa isang farming, yan. Sa isang farming, 'di ba? Sa isang mga magsasaka. So, sino dito ang nakakakita na or nakakaalam na or sinong nakakaranas na nagsaka, yung magtatanim, taas ang kamay. Alam ko mayroon ditong nagre-reels na nagtatanim, lagi nasa bundok, nasa bukid. Yan, si Tito Ben. Nakikita ko lagi yan sa FB. Minomonitor niya lagi yung kanyang pagtatanim, pagbubuhat ng nyog. Alam niyo po ba yon? Kaya sabi ko talagang, di ba, seasoned yan, pero talagang active na active sa social media. Lahat ng mga ginagawa niya sa bukid, ma-update tayo. Diba? Si Tito Ben at Jensa, nakikita ko yan sa FB, talagang updated lagi. Gusto niyo makita. laging yung lahat ng mga, thank you Nicole, harvesting, farming, yan. Sino dito ang nagtatanim? Yan. Di ba sa pagtatanim, merong ginagawang preparation. Tama? Ihahanda mo yung soil, yung lupa. So there is a preparation sa ating pagtatanim, in farming. And after preparation, pag naihanda mo na, ang paghahanda, bubungkalin, di ba? Diba? Bubungkalin mo siya, i-cultivate mo. Kasi paano ka magtanim pag hindi nabungkal? Sige nga, matutubo siya, pero hindi siya mataba. Hindi siya doon sa inaasahan mo. At ang kasunod niyan ay sowing. Yan. Pag handa na, prepare na, handa na yung soil, handa na siya, time for you to plant a seed. Lalagyan mo na ngayon. Sowing. Hahagisan mo na ngayon. Kung minsan sa palayan, 'di ba? Yung mga ang haba ng preparation 'yan. Meron pang may mga months of preparation bago mo maitanim, 'di ba? May seedlings pa, separate pa. So, madaming gagawin. And after sowing, syempre, pag tinanim mo, hinihagis mo na doon sa soil, kailangan mo siya ngayon dagdagan ng fertilizers. Yan. Adding manure and fertilizers. So, pag may fertilizers na, makikita mo na ngayon na talaga, maganda. Diba? Maayos na. Makikita ko na yung tumutubo na at saka matataba na. Ano man yung itatanim mo. After that, syempre, merong irrigation. Ano yon? Kailangan mo yung sinasabi kaninang watering. Kailangan ay merong tubig. Kasi pag ang tanim ay nawalan, naubusan, natuyuan, anong mangyayari? Patay. Dead. Kaya kailangan ng tubig. Kaya kanina, di ba? Kailangan natin ng batis, tubigan, para ma-maintain, para mas lalong tumubo, mas lalong mataba yung ating tinanim. At after ng irrigation, after ng watering, ay harvesting na. Ayan. Siyempre, pag tumubo, lumabong, namunga, may season din
na kailangan mo siyang i-harvest na. Kailangan mo siyang, kailangan mo nga ngayong kunin na, tanggalin na doon. At after harvest ay storage. Yan. Harvesting and storage. I-store mo na siya ngayon doon sa area kung saan mo siya dapat, or dadalhin mo na siya ngayon doon sa tindahan. Dadalhin. Ibig sabihin, meron ka na ngayong kita kasi nag-harvest ka na. Pero bago dumating ang harvest, meron talagang preparation. Amen? And sa harvesting, ayan, meron ding stages dyan. Pag nag-harvest, hindi lang basta-basta kinuha mo na lahat, di ba? Kailangan mo ng, pag umani ka, talagang hablutin mo na lahat. May mga stages din dyan. Meron dyang reaping, meron dyang threshing, cleaning, and transporting. Ayan, ang ating harvesting. Reaping, threshing, cleaning, and transporting. So, papansinin nyo, ito yung situations ng isang magsasaka, isang farming. Paano naman po sa church? Paano naman sa kaharian ng Diyos? Ano naman yung farming and harvesting dito ngayon sa atin? Dito sa church. Alam niyo po, sabi ng 1 Corinthians, ayan, samahan niyo po ako. Ito yung ating key verse this morning. 1 Corinthians chapter 3, verses 7 to 9. Yan. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 3, verses 7 to 9. So then, neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. Now he who plants and he who waters are one, but each will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Amen? Basahin ko sa Tagalog. Hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami, kapwa, manggagawa ng Diyos, at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Amen? Ang gusto ko emphasize dito that you are God's field. Sabi niya sa dulo, di ba? We are God's fellow workers. And you are God's field. Naghahanap ka ba ng field? Naghahanap ka ba ng lugar? Ito na, sabi ng salita ng Diyos, you are God's field. Kanina sabi ko, may preparation sa soil, may preparation sa field. Ngayon, ang sabi ng kanyang salita sa 1 Corinthians 3, verses 7 to 9, you are God's field. Sabihin mo nga, ako pala ang field. Ako pala ang soil. Ako pala ang lupa. You are God's field. Diba? You are God's field. You are God's building. Kaya nabuo ang church because of people. You are the church. We are the church. Hindi siya matatawag na church kung walang tao. Abandoned building lang siya. But if the people are there, you are God's building. You are the church. You are God's field. This morning, isipin mo, ako pala ang lupa.
Ngayon, ang tanong, anong klasing lupa ka kaya? Ikaw ba ay matabang lupa? Or ikaw ba? Ano kaya? Alam niyo po, ito yung cycle ng growth. Ito yung sabi ko kanina, pagdating sa concept ng church, planting. Ang sabi ng salita niya, 'di ba? Kung maalala natin yung talinhaga sa Matthew 4 verses 1 to 14. Sige po. Basahin natin sa Tagalog. Sabi dito sa talinhaga, this is a parable. Talinhaga tungkol sa manghahasik. Manghahasik. Yan. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Yan. Pagkatapos si Jesus ay dinala Mark 4 verses 1 to 14. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa. Mark 4, 1 to 14. Lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang tao sa dalampasigan. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo! May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ang may mga binhing nalaglag sa daanan. At dumating ang ibon at tinukha ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa doon. Agad sumibol ang binhing iyon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May tig-30, tig-60, at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Verse 10, nang nag-iisa si Jesus, ang ilan sa mga nakinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbabalik loob sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pagkatapos tinanong nila si Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. So, itong cycle of growth. One cycle of growth ay planting. Una, dito sa pagtatanim, di ba? Hindi naman talaga tayo immediate mag-harvest. Kailangan nating dumaan sa pagtatanim. Una, dito, maraming binhi. Kanina, di ba, sabi ng salita ng Diyos, you are God's field. Ikaw ngayon yung lupa na pagtataniman ng binhi. At because you are God's field, etong talinhaga na naghasik
'di ba? Ilang hinasik? Apat na klase. 'Di ba? Apat na klase. Una, yung binhing nalaglag sa daan. Tumubo ba? Tumubo? Hindi kasi anong nangyari sa kanya? Tinuka ng ibon. Ayan. Yun namang nalaglag sa batuhan, tumubo ba? Tumubo naman, 'di ba? Tumubo siya ng kaunti kasi may lupa naman doon. Pero hindi siya matinding nakakapit dahil bato nga. 'Di ba? Nasa batuhan. Pagsikat ng araw, anong nangyari? Nalanta siya. Wala siyang makakapitan. Yung isa namang binhi, tumubo sa damuhan, matinik. Kaya nung matinik na to, nung lumago, kasama din niyang lumago ang damo. So ngayon, pag tatanggalin mo yung damo, malamang masasama din yung tanim mo. Diba? Kaya yung isa, ito yung nalaglag sa matabang lupa. At ito, pag nalaglag sa matabang lupa, anong nangyari? Siya ay tumubo, lumago, namunga ng marami. Yan. Di ba sabi last week, you are chosen to bear fruit, you are chosen ikaw ay pinili ng Diyos para ikaw ay mamunga. Ikaw ay marami, dumami. Tayo ay mag-increase. Tayo ay dumami. Alam niyo po ba that God's design for us is to increase? God's design for His people is to increase. At yan ang kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay dumami. Tayo ay mag-increase, na ikaw ay lumago. Kaya dapat, yung soil na yan na sinasabi, you are God's field, yan ay isang matabang lupa. Amen? And that soil, alam mo ba, sabi kanina sa kanta, hayaan mo na, banal mong tahanan, di ba? Ano yun? Yung puso natin. This is with regards with our heart. May kinalaman dito ang kalagayan ng puso natin. Paano mo tinanggap ang salita ng Diyos sa buhay mo? Paano natin tinanggap ang salita ng Diyos? Dahil ang sabi dito, ang seed na inihasik ay ang salita ng Diyos. And now you are God's field. Your heart is a God's field. Ikaw mismo. Paano mo tinanggap ang salita ng Diyos? Ikaw ba ang salita ng Diyos ay nalaglag lang sa'yo? At pagkatapos, dumating ang matinding circumstances, may problema. Ayun. Hindi nahulog, nalaglag or tinuka ng ibon. 'Di ba? May salita ng Diyos. Pero nung dumating ang problemang ito naman sa batuhan, ang salita ng Diyos nalanta dahil kulang sa tubig, kulang sa water. Kung hindi, mali yung kinalalagyan. Yung isa naman ay matinik. Pag matinik, ano nangyari? Tumubo naman, kaso lang sumabay yung damo. Hindi mo ngayon ma-identify saan dito. Ngayon, ito tayo, matabang lupa. Amen? Matabang lupa ka. Pag tinaniman ka ng salita ng Diyos, naiintindihan mo, hindi mo lang siya naiintindihan, lalakaran mo siya ngayon, at pag nilakaran mo yan ngayon, makikita mo ngayon, may resulta sa dulo. Imposible na walang resulta. Imposible talaga na pag ang salita ng Diyos na itanim sa puso mo at ipamuhay mo, hindi imposible na walang mangyari sa buhay mo. Amen? Imposible na walang mangyari. Kasi salita ng Diyos yan eh. At itong salita na to, itong seed na to, this is Jesus. Ito ang sabi ng Revelation. Si Jesus ito. Jesus will sit down on the throne of your heart. Amen? At pag si Jesus nandyan,
Diyan si Jesus. Hayaan mo na si Jesus nandyan. Dumating man ang problema, matinding problema. Ito yung preparation para mag-harvest. Dumating man ang pagsubok, hindi ka matitinag, hindi ka malalanta, hindi ka tutukain ng ibon. Bagamat you will stand firm in the word of the Lord. Amen? You will stand firm. Hahanapin mo ngayon, ano kaya ang sinasabi ni Lord tungkol sa problema kong ito? Ano kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano kaya ang sinasabi niya? Maging excited ka ngayong buklatin ang salita ng Diyos. Hindi ka maging excited para hanapin mo ngayon, ano kaya ang sinasabi ng Facebook? Ano kaya ang sinasabi ng kachat ko? Ano kaya ang sinasabi ng messenger? Kundi hanapin mo ngayon ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi naman, dito, sinong walang problema? Lahat. Sinong hindi nakakaranas ng circumstances sa buhay? Lahat. Alam niyo po ba, yung problem na yan, yung pressure na yan sa buhay mo, it will turn into God's purpose. Pag yan nalagpasan mo, huwag kang matinag. Huwag kang pumayag na doon ka lang sa matinik, doon ka sa batuhan, doon ka lang nalaglag lang sa... Kumbaga, narinig mo ang salita ng Diyos, okay, may salita ng Diyos. Pagkatapos, wala na. After nun, hindi mo na diniligan. Ito, pag matabang lupa na itanim, kaya kailangan ihanda. Preparation of the soil. Merong paghahanda. Pag hindi hinanda, itinanim mo lang ng husto, ito na yon, nasa Mark 4. Ito yung mangyayari. Pero if you cultivate it, diba, dig it, pinrest mo pa ng husto, hanggang sa ma-turn into God's purpose, diba? Ang juice, ang grapes juice, bago mo, ang wine, bago maging wine na malasa, matamis, dumaan yan sa matinding pressure. Amen? Dumaan yan sa matinding ligligan. Bago kami nakatayo dito, dumaan din kami sa matinding pressure. Dumaan sa matinding proseso. Hindi madali ang process. Pero at the end of it, of your journey, makikita mo, uy, you are now reaping the harvest. Umaani ka na. Bakit ko nasabing hindi madali? Dahil ako mismo dumaan sa proseso. 10 years ago, 10 years ago, talagang isa ako sa mga pioneering dito sa church. Hindi madali, lalo na pag starting, talagang planting. You need to, ang pastor natin, ang tindi ng pagtatanim sa amin. Araw-araw, gabi-gabi, hanggang 12:00 ng gabi. Minsan pa, ayaw matulog eh. Talagang madaling araw, gigisingin ka. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya yung morning prayer natin, alam mo, maganda nga ngayon eh. Nasa Zoom na lang. Doon ka na lang. Pinadali. Alam niyo ba yun? Dati hindi. Kailangan namin pumunta dito ng 3:00 ng umaga para manalangin. Kaya niyo yun? Ngayon pinadali eh. Zoom na lang. 4:30 pa. Yeah. Diba? Magkikita na lang tayo sa Zoom. Pero dati, alam niyo po, dati minsan yung habang gumagawa dito, kakatapos lang namin, syempre pag may gumagawa, busy, nandun lahat. Daming transaction. Kakatulog ko lang noon, mga siguro 2 a.m. kasi tinapos ko lahat ng mga resibo, transaction ng umaraw na yon. Maya-maya, tumawag si Pastor May, anak, may labanan, may war. Kailangan nating pumunta doon. Kailangan nating manalangin doon sa mangga. Alam mo po, kakatulog ka lang talaga mga 3 a.m. Anak, kasingin mo na yung mga kasama mo. Kasi doon kami natutulog sa church, yung sa dati pa, sa banal mong trono. Yan ang aming banal na tahanan. Banal mong trono. Alam niyo po yun? Sa stage kami natutulog, mga full-time. Kami, nila Pastor Lay, Pastor Donna, yan, mga nararanasan namin. Yung ibang mga kasama namin, si Maricar, yan, kasama namin yan.
Kakatulog, imagine. Pero wala kang choice. Kasi sabi nga, may war, may labanan. Kailangan nating mag-intercede. Ibig sabihin, Diyos yun. Kailangan mo ngayong i-break. Ikaw ngayon ang stand in the gap. Diba? Standing in the gap. So wala kami choice. Ayun, tapos sabi niya, araw-araw na to, 3 a.m. dito kayo. Diba? Ang saya! Ang saya! Ngayon, anong nangyayari? Zoom na lang. Dahil may internet na, di ba, pinamodern na. Hindi mo na kailangan pumunta dito ng 4:30 a.m. Doon na lang tayo nagkikita para magpanalanginan sa isa't isa. Minsan talagang wala pa. No. Ito yung season. Alam niyo, habang nagninilay ako to, harvesting with a grateful heart. Ano ba yung mga bagay na nais kong ipapasalamat sa Diyos? Dahil now I'm harvesting. Ako ba yung umaani? Ano ba yung ginawa ko before? Yun kasi yun eh. Pag umani ka ngayon, ano ba yung ginawa mo noon? Ay kung wala kang gagawin ngayon para aanihin sa araw na bukas, ay tapos tayo. 'Di ba? Ang ating mga pastor laging nagtatanim. Nations, tinataniman. Tayo din ngayon magtatanim. Amen? Ano ba yung ginawa ko before? Ano ba yung ginawa mo before na ngayon ay iyon ang inaani? At hindi ka lang basta umani. Kasi pagtapos ng anihan, anong gagawin mo? Diba? There's still preparation. Kukontinue, magpapatuloy ka. Amen? Yun. 3 a.m. So wala. Kailangan gumising. Araw-araw nilalakad namin mula doon sa Malacanang Village. Doon sa, basta dyan manda sa may Golden Achievers. Hindi. Basta doon sa Malacanang Village. Then, nilalakad namin yan papunta dito. At pagkatapos naman na lang, diretso na, magtatrabaho na. Hindi lang yan. Marami pa. Pero dito ko nakita, pag ikaw handa sa proseso, mataba ang lupa mo. Stretchable ka. Ready. Kahit ano ang ipapagawa sa'yo, handang-handa mong tanggapin. Kayang-kaya mo siyang magagawa. Amen? There is stretching. Meron talaga. May training. Training ground. Kaya sabi nga minsan pag nanililay kami, grabe no, yung pinagdaanan natin noon, ang layo naman ngayon, ibang level naman ngayon sa mga baguhan. Ibang level. Para si Kuya Sam, ang layo din naman niya. Araw-araw siya nandito sa Kape at Pandasal. Di ba, Kuya? Oh. Binangunan Rizal. Araw-araw nandito. Dapat 8:00 nandito na siya. Kasi magsiserve siya. Amen. Meron siyang pagtatanim yan ni Kuya. Pagtatanim ni Brother Sam. Yung ginagawa mo ngayon, wag mo talagang tingnan yan as, inutos lang sa akin to. Wag. Mahalin mo yan. Yung nilagyan sa'yo ngayon, pinosisyon ka ng Diyos dyan, mahalin mo yan. Dahil pag sa oras na minahal mo yan, yung ginagawa mo na yan, yung trabaho na yan, yung pinapagawa sa'yo na yan, alam niyo po ba, ikaw ang aani yan sa araw na bukas. Amen? Ikaw, para sa'yo yan. Hindi yan para sa katabi mo. You might be pressed. Talagang, inipit ka, maya-maya, nandun, deadline doon, panawagan dito, di ba? Minsan nga, naglalaba ka, tatawagin ka, iiwanan ko talaga yung nilalabhan ko. At pupunta talaga ako sa church. Alam niyo po, naranasan ko talaga yan, di ba? Pag Saturday, wala pa kami noon sa church, tumira pa ako sa apartment, tapos naglilingkod. Saturday, di ba? Alam natin, mga working. Pag Saturday, day off natin, naglalaba, di ba? Yung ginagawa, lahat ng pwede natin gawin sa bahay. Minsan tatawag sa akin si Pastor May, anak, may gagawin tayo sa church. Di goodbye labahan, di ba? Tatakpan ko na lang siya, babalikan kita mamaya. Mababalikan ko siya, kinaumagahan na. Kasi maghapon sa church. Pero alam nyo, dito ko nakita,
Ito yung pagtatanim. Tinanim, nagtatanim. Ito yung preparation for a harvest. Meron talagang pagtatanim. Kasi pag hindi ka dumaan sa pagtatanim, wala kang aanihin. Amen. At pag ikaw natamnan, ayan na. Anong sabi? Sa atin, sa church, paano tayo nagtatanim? Yan, sa pamamagitan ng ating kape at pandasal. Di nyo ba alam, nagtatanim tayo dyan araw-araw? Lahat ng mga nakakausap natin, nakakausap nyo, Kuya Sam, nyo ba pagtatanim yan? Nagtatanim kayo, lahat ng mga counselors, lahat ng mga nananalangin, lahat ng mga nagpipreach diyan sa kalsada. Hindi nyo ba alam pagtatanim yan? Nahahasik. Maghahasik kayo ng salita ng Diyos. Pagtatanim yan. Ngayon, ang kailangan lang nating i-improve. Paano mo ngayon mahuhuli yung tinaniman mo? Di ba? Para pag hinuli mo yun, dadalhin, di ba kanina may transportation, dadalhin mo siya saan? Dito, sa kaharian ng Diyos. Di ba? Pagtatanim natin lahat yan. At bawat area ng buhay na yan, bawat pagsakripisyo, yan. Life group, pagtatanim din natin yan, di ba? Doon sa life group, may salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Visitations, pagtatanim din yan. Yung ating mga ating daily life sharing, yan, sa internet, pagtatanim yan. Yung pagpupunta ng ating mga pastor sa iba't ibang bansa, hindi sila nag-holiday. Pagtatanim yun, mission yun. Alam nyo, pag kayo nakasama sa mission, nako, manda kayo. Hindi kayo patutulugin. Di ba? Talagang pagtatanim yun. Dito naman natin nakita yung extraordinary strength ng Diyos sa buhay ng ating mga pastor. Kaya nga, sabi ko, yung panalangin ng 4:30 a.m. araw-araw. Nabasa ko kagabi dun sa sabi ni Pastor Dong sa group chat na talaga sila ay lumakas. Hindi mo kailangan sabihin na, Pastor, pinanalangin ka namin. Alam niyo po, it is the Spirit of God that dwells in you will testify to the Spirit of God doon sa buhay nila, Pastor. At nakikita yan. Pinalakas at pinalakas sila. Amen? Hindi lang sila pinalakas physically, kung hindi lalong-lalo na spiritually. And now, diba sabi niya, nagko-connect. They are able to build bridges. We are able to build bridges. Sa mga panalangin natin, we are standing in the gap to build bridges. Amen? Amen. Itong pagtatanim natin na ito, kailangan din itong watering. Diba? Sabi ko, planting is hard work. Diba? Hard work talaga. Mahirap. At sa planting na yan, kailangan mo ng pananampalataya. Maniwala ka talaga that you will be able to work on it. And ngayon, after planting, sabi dito sa verse kanina na binasa natin, sabi ni Paul, sabi niya, Apollos was a waterer, a nourisher, a builder, upper. Ayan. Paul claims that Apollos was a waterer, a nourisher, and a builder, upper. Amen? Ngayon, sa ating watering, dito naman talagang longest stage ito. Matagal. This is usually the longest stage in both the cycle of farming and the church growth. Kasi dito sa watering, ngayon, halimbawa dito sa church, meron kang naakay, meron kang na-invite papunta sa church. Paano mo siya ngayon? So, sabihin, nakapag first step ka na. Our kape at pandesal, naka-first step tayo. Paano mo ngayon i-feel? Paano mo ngayon didiligan? Watering. Paano ngayon? Paano mo siya ngayon? Kasi itong watering na ito yung sinasabi ng teaching them. Tuturuan natin sila ng Bible. Bibuild natin yung mga bubuuhin, magbibuild. Paano siya mabuo? Paano maayos? This is water. Isang bagay na marinig mo ang salita ng Diyos.
Isang bagay na maitanim sa puso natin bilang isang matabang lupa na itanim. Ngayon, paano mo ngayon yan palalaguin? Watering. Kaya kailangan mo ang Word of God. Amen. You need the Word of God. You need to attend leadership. You need to, gusto mong lumago, you need to attend SGC class. Yung mga bagay na kung saan tayo ay lalago. Huwag nating pabayaan yung ating paglago. We need to water it. You need to attend life group. Alam niyo po, you need to, ikaw na naglilingkod, kailangan mong i-water din yung sarili mo. You need to be in the presence of the Lord always. Yan. Kailangan you need to develop strengthening families, developing leaders, as well as establishing good community relationships. Diba? Hindi ba good community relationships ang ginagawa natin ngayon? Diba? We are doing what God is assigned to us. Dahil pinosisyon tayo ng Diyos dito, yun, salamat talaga sa karunungan ng Diyos. Salamat sa vision na nilagay ng Diyos sa ating mga pastor. Kaya tayo naman, yung mga tumatanggap, di ba? Pag may vision, may inihayag, may inihasik, may inirelease na salita ng Diyos, tayo naman yung tagatanggap. Pag ikaw ay tumanggap at nilakaran mo, ayan ngayon ang resulta. Amen? Kaya meron tayong kape at pandasal. Amen? Diba? Ngayon, may avenue tayo paano maglingkod. Meron ka ngayon, yung buhay mo ngayon, hindi na siya ordinary life lang na from work to bahay, tapos pag Sunday, attend ng life group, pag Sunday, service, tapos uwi na, balik na. Ngayon, meron kang pinagkakaabalahan. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagbo-volunteer. Amen? Palakpakan nyo naman ang Diyos sa buhay nyo. Isang matabang lupa ang kailangan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Watering. After watering, sa church, ayan, ino-organize, inaayos. Naayos ang bawat task. There is an organizing committee. Inaayos. Bawat buhay natin dito ay inaayos. Habang inaayos tayo, habang tayo ay nagpapaayos, alam mo ba, ikaw ay lumalago. Ikaw ay tumutubo, lumalago. Minsan, di ba, bakit sa akin na lang lahat? No? Di ba? Nagtatanong ba kayo dyan? Bakit ako na lang lagi ang nakikita ni Pastor? At least nakita ka. Mahirap pag hindi ka na nakita. Mahirap pag hindi ka na maalala. Yun ang tatandaan nyo. Maniwala kay sa akin. Mahirap pag di kayo naalala ng ating mga pastor. Mahirap pag di na kayo naalala ng utusan. Mas magandang utusan kaysa hindi ka uutusan. Mga kabataan, mas magandang utusan kaysa wala kang ginagawa. Dahil pag inutusan ka at gagawin mo yun, di mo ba alam may nabubuo sa'yo? May natututunan ka. Simple things. Pero isang araw, maaalala mo yan, ay, nagawa ko to. Kaya ko pala ito. Minsan, ay, hindi ko po kaya yan. Hindi ko po kaya kailan mo kakayanin? Diba? Simple things. Kailan mo kakayanin? Hindi ko po kayang i-stretch ang sarili ko kasi ito lang po yung oras ko. Dito pa lang, dyan pa lang, hindi ka na matabang lupa. Hindi ka na i-stretch. Kaya kailangan stretchable ka. Anything. Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang grasya. And now, pag nakita mo yung grasya mo, malay mo, hindi lang pala yan ang grasya mo. May inilagay pa dyan, you will discover it. Kikita mo ngayon. Pag ikaw inutusan, di ba? Hindi mo pala kalin, uy, kaya ko palang mag-preach doon sa walang nakikinig. Or dumadaan lang sila. Kaya ko palang magsalita. Unlike iba ang preaching sa street preaching, kasi dumadaan lang yung mga sasakyan, hindi mo alam kung naririnig, pero I'm sure, Kuya Sam, narinig ng mga kapitbahay ang salita ng Diyos. I'm sure ako, lahat yan.
Alam mo, isang araw, pag dinalaw mo yan, talagang, uy, salamat sa mga salita ng Diyos. Papaalala ng Diyos yan sa kanila. Alam mo bakit? We are His field. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang tao, kaya naman talaga niyang gawin lahat. Pero hanggang saan nga? How far can he go? How far can you go? Hanggang saan ka? Hanggang saan ka aabutin? Sa lakas na meron ka. Ay sabi ng Diyos, pinagpala niya ang taong sa Jeremiah 17, pinagpala niya ang taong nananahan sa lakas na meron siya. Nananahan sa lakas na meron ang Diyos. Pero sinusumpa niya ang taong nananahan sa lakas na kapwa niya tao. So ibig sabihin, hindi nila kakayanin. Kailangan kanila. Kailangan nilang ikaw na maghayag ng salita ng Diyos. Kailangan nila na ikaw ang magtanim sa kanila ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At ang pangatlo, harvesting. Ayan, dito na tayo. Harvesting is the third cycle. Sabi dito, Jesus promised to those who are faithful to sow seed and work the soil will have a harvest of some kind. Some 30, 60, 100 times. Diba? Pangako ng Diyos yan. Pag ikaw ay faithful, ibig sabihin, may kinalaman talaga dito yung ating paniniwala. Yung ating pananampalataya. Gaano katotoo ang salita ng Diyos na narinig mo? Gaano ito katotoo sa buhay mo? Gaano ito katotoo? Alam niyo ba, bago talaga ako nag-full-time. Yung full-time kasi na sinasabi, yung talagang iniwan ko yung secular job ko at binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Dati kasi nagtatrabaho ako sa isang trading company. At ang trabaho ko doon ay sales manager. So, doon na din ako nag-start ako as office secretary, taga-timpla ng kape, taga-file, ganon ang simula ko. Hanggang sa naging sales agent, assistant, hanggang sa dumating ang araw, natuto na ako mag-drive, naging sales manager, hawak ko na yung ang dati kasi yung mga hawak naming client ay mga semiconductor companies. So kami yung nagsusupply sa kanila ng mga consumable items. Yan, yung mga face mask, mga ganyan. Ngayon, kitang-kita yung face mask. Dati, alam nyo ba yung face mask na yan, i-import mo pa yan sa China, dadalhin dito, yung mga gloves na yan. Pero ngayon, talagang, ang bilis na ng market, no? Ang bilis na nasa Shopee na, wala na, hindi na kailangan ng ahente, hindi na kailangan ng sales na pupunta. So yun ang trabaho ko before. At everyday yan, nasa sales call ka, may quota. So yan, nakakakota naman. Nakikita yung quota namin doon. Tapos mga kausap namin doon, mga purchasing, engineer, and users, mga ganyan. So malaki pag may mga projects ka, malakas po siya noon. Pero that time, na-attend na ako sa church. Nakikilala ko na ang Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, nung time na dumating sila Pastor Dong, may vision, sabi namin, sasamahan namin po kayo. Magpapaalam po kami doon sa isa na kinaaniban namin, kung saan kami nag-church. At open naman po. Kaya nung time na dumating yung season, talagang sobrang taas na nung panawagan. Alam mo yung masaya, sobrang dumating pala talaga yung time na, alam mo yung, hindi mo na, nauuhaw ka na. Kulang na yung ginagawa mo. Parang yung oras na nilaan mo para dito, kulang na. Kailangan mo pa ng more time. Kailangan tanggalin na yung time na yon ng job mo. Kasi hindi mo na magagawa. Na makukonsensya ka naman na sa office ka, tatrabahuin mo yung para sa church, di ba? Hindi naman tama. Kaya talagang nagnilay ako na nagnilay at dumating ang panahon. Talagang, this is it. This is the season na time na iwanan mo. So, iniwanan ko, nag-full time ako sa church. At during that full-time task,
Sabi ko noon una, ang tingin ko pala, kasi before, pag nagmi-mission sila, Pastor Dong, sa ibang bansa, ang daming nabiblessed. Lahat ng mga nakaka-captured ng salita ng Diyos, di ba, inirelease, tinanggap at nilakaran. Lahat yun, yumaman, naging negosyante. Sabi ko, bakit sila? Bakit sila? Pag kinapture nila, bakit kami nandito sa bahay? Di ba? Sabi ko, mas the more kami na nandito sa bahay. Dapat kami yung more kasi kami yung source. Bakit sila? Pagka nandun na mga pastor namin, pinagpala silang lubos. Meron doon isa na empleyado, tapos nagkaroon na ng negosyo. Sabi ko lang yan, tinatanong ko talaga noon, bakit kaya? Bakit kaya sila? Sabi ko ngayon, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Alam ko, pagpapalain mo. Diba? Sabi ko, Lord, di ba hindi imposible kung nagawa mo ito sa ibang bansa, bakit sa amin na andito hindi namin magawa? Para to sa kaharian mo. Di ba? Kaya sabi ko, yun talaga noon pa man, yun yung heart namin to build God's kingdom. Kasi yun talaga yung nilagay ng Diyos sa amin. Build God. We are doing what God is building in our midst. Bakit sila pinagpala, pinagyaman? Kami na nandito sa bahay, dapat more kami na pinagpala at pinagyaman. Amen? Kaya yun yung dumating sa isipan ko noon. Pero hindi yung dahilan na para mag full-time. Talagang tinawag talaga ng Panginoon. At doon na talaga ang moment. Pero nung time na yon, kaya di ba, yung process, hindi madali. Naroot, ang dami naming pinagdaanan. Naroot talaga yung proseso na yan. Naroot, nagtitinda kami ng ice candy. Naroot, nagtitinda kami, gumagawa kami ng juice. Alam niyo po ba yun? Naroot, naglalako kami dun sa, kasi building, nagko-compute kami, ilang ganito ang mabenta mo para mabuo ang karian ng Diyos. Alam mo, ganun na ang aming mga mind noon. Ayan, kami ni Pastor Lee, kaya nga nakabuo kami ng isang company noon eh. Group of companies, meron pa kami niyan. Yung pagka full-time, kasi syempre, pag full-time ka, hindi ka naman babayaran ng church. You are giving yourself free. Diba? So, walang sweldo, wala talaga lahat yan. So, kailangan mong mabuhay. So, we need to find a source. Lahat po yan. Nakakatawa nga, minsan iniisip namin, meron pa yung naabot na kami ng madaling araw sa kaka-compute magkano yung magkano yung aabutin para mabuo natin mabili natin yung lupa doon para makapagtayo ng church. Ganon na yung isipan namin noon pa yun. Talagang ganon naman, gumagawa. Kasi diba, faith without action is dead. Kailangan mong gawing hakbangan yung pananampalataya. Nanampalataya ka? Siyempre, hahakbang ka. Alangan naman, hihinto ka. Kailangan mo ngayong hakbangan. Yung pananampalataya na yan. At along the journey, talagang ito lang, ang pinakasikreto sa lahat, kailangan talagang mataba ang lupa mo. Kasi pag ikaw matabang lupa, tinanim sa'yo ang salita ng Diyos, talagang tutubo talaga, lalawak yung kapasidad mo. Lumawak at lumawak naman talaga ang kapasidad namin. Hanggang sa sunod lang doon sa cycle. Kasi ang sabi sa amin, isang araw, maniniwala kayo, nandun lang kami sa isang maliit, 50 square meters. Naniniwala ba kayo na lalaki ang church natin? Tatanungin sa'yo. Ayun lang kami, di ba? Tapos iilan lang kami. Naniniwala ka ba? Sabi namin, yes! Pananampalataya yun. Yes! Amen! Natanong sa akin isang beses ni Pastor May, naniniwala ka ba anak na tayo ay lalaki talaga? Yes po. Sabi ko, kung imagine mo yung itsura namin nun. Di ba? Pag yes ka, tapos yun ang itsura namin. Kung titignan mo sa physical, hindi talaga ka panipaniwala. Pero dahil yung spirito ng Diyos ay nandun, talagang maniniwala ka. Malakas, paniniwala, may kinalaman talaga. Naniwala at naniwala lang kami hanggang sa nakatawid. Nakatawid dito.
Kaya now, sabi ko nga naniwala din ako na magkakaroon din ako ng negosyo. Sabi ko, magkakaroon din ako. Pero sabi ko, pag nung malis ako sa job, pwede kong gawin yung trabaho na natutunan ko. Alam niyo, hindi po ganun ang nangyari. Dahil meron talagang consecration ang Diyos sa buhay. Hindi binigay ng Diyos on that moment. Kasi may consecration, may training ground. Marami kang dapat matutunan pa. Kaya ka inalis doon dahil gusto kitang mahubog. Yun ang naintindihan ko sa proseso ng Diyos sa buhay ko. Ganun din sa buhay natin, sa buhay niyo po, sa buhay nating lahat. May kanya-kanyang proseso tayo. Bago dumating ang harvest time, merong planting, merong watering, at harvest. Sa water, di ba, planting, mahirap maghanda. Watering, available ka ba? Are you faithful? Are you faithful, available, and teachable? Di ba? Are you faithful, available, and teachable? Yun yung lagi sinasabi. Are you faithful? Yes. Available in the service of God? Tingnan ko po yung schedule ko. Are you teachable? Di ba? Madali sabihin. Pero pag ikaw na humakbang, yun, ang isang panibagong testing. Isang panibagong proseso. Pero sa oras na malagpasan mo yan, dyan mo matutunan ngayon, makikita yung harvest. Amen? Now ko natutunan ito. Dito ko nakita, harvesting with a grateful heart. Sabi ng Diyos sa kanyang mga salita. So 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kapatid, meron ka bang mga pinagdadaanan ngayon? May circumstances ka ba? Sabi ng 1 Thessalonians, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Circumstances, it might break you, but it might build you. Kasi pag walang problema, paano mo mararanasan that Jesus is the greatest problem solver? Amen? Pag di mo naranasan yan, wala kang sakit, paano mo maralalaman, masasabi na, Jesus is my greatest healer. Jesus is my greatest provider. Pag di mo na ranasan na mawalan, maubusan, magkulang. Jesus, kailangan mong hanapin ang Diyos. Kailangan mong tanggapin na kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Sabi ng Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Amen? Bless His name. Enter His gates with thanksgiving. Magpapasalamat ka. May puso kang matutong magpasalamat. Sa maliit o malaking bagay, pasalamatan mo ang Diyos. Papurihan mo ang Diyos. And how we can cultivate an attitude of gratitude in our daily lives. Sabi ng Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. Sabi dito, keep your heart. Watch over your heart with all diligence, from it flows the springs of life. Tingnan mo ang kalagayan ng puso mo. Watch out. Kaya 'di ba kanina, matabang lupa ka. You are God's field. Yung puso mo, yan ang field, yan ang soil mo. Watch over your heart. Bakit? Bakit pinapaalala sa atin to? Watch over your heart with all diligence, for it flows from the springs of life. Dahil sa puso mo, dyan ngayon makikita. Dyan, di ba? Pag binilabas mo na ang salita mo, pag nasa sayo pa yan, hawak mo pa.
For the abundance of the heart, the mouth speaks. Anong laman ng puso mo, siyang bukang bibig mo. For it flows the springs of life. Ibig sabihin, laman ng puso mo, dapat buhay. Hindi walang pag-asa, di ba? Dismaya. Laman ng puso mo, buhay. Laman ng puso mo ay mga positive things. Isipin mo ang mga bagay na kapuri-puri. Isipin mo ang mga bagay na kanais-nais. Yun sabi ng salita ng Diyos sa Philippians. Watch out your heart. Bakit? Sabi ng Galatians 6:9, let us not grow weary of doing good, for in due season you will reap if we do not give up. Diba? Huwag kang matinag. Do not give up. Ang sabi niyan sa unahan, sa Galatians 6:8, sabi diyan, kung anong ang itinanim mo, siya mong aanihin. Sabi niya dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, ayun din ang aanihin. Ang nagtanim para sa sarili niyang laman ay naani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang sabi niya sa verse 9, huwag kayong mapagod. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen! Tayo ay aani pag hindi tayo sumuko. Kaya Kuya Sam, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Tayo ay aani. Huwag tayong sumuko. Ang gagawin natin, meron tayong panibagong hakbang. Paano? Kaaralin natin ngayon paano natin sila makukuha. Diba? Lahat ng mga nahasikan, lahat ng mga nataniman mo ng salita ng Diyos. Minsan, syempre, hindi naman umattend. Di ba? Sabi nila, a-attend sila, hindi naman. Huwag kang madismaya. Sabi dito, do not give up. Huwag kang sumuko. Tuloy lang. Tuloy lang. Alam mo ba, may pagtuturo din sa'yo yan. Your patience, your endurance. Sige nga. Sige nga. Kung hanggang kaya mo pa. Sige nga. Kung kaya mo pang tiisin. Pangako ng pangako. Meron din akong ganyan. Nangangako lagi. Alam mo ba, isang araw, mahihiya na siya sa'yo. Kaya sabi niya, sige na, nahiya na ako. A-attend na talaga ako. Alam mo, isang araw, pag nakikita niya sa'yo, church. Ang tingin niya sa'yo, church. Wala ka namang sinabi. Pero ito yun, building, watering. Paano? Build relationship. You need, importante sa lahat, build relationship. Huwag mong, halika dito sa church ka, sa amin ka, makasalanan ka, punta ka dito. Hindi. Di ba? Parang inaresto mo na kaagad. Uy, ikaw talaga, nandito ka, makasalanan ka, halika dito, magsisi ka. Kailangan mo magsisi. Hindi, build relationship. Kaibiganin talaga. Alam mo, naka-first step tayo. Bakit? We have our community touch. And o that, sa lahat na yan na napakain natin ng tinapay. Diba? Si Jesus, napakain niya 5,000. Tayo more than na ata 5,000 na loaves na yung napakain natin. Ngayon, nasaan na yung 5,000 na yun? Diba? Watering. Diba? Pagtatanim, watering. Kasi season ng harvest natin to. Bakit? Nakita nyo ngayon, hindi man dito, nakita nyo, yung sabi na, yung vision na nakita ng ating mga pastor, parang kabute na sumusulpot. Di ba ngayon? Salamat sa Diyos. May mga tumugon, mga piniling tumugon. Kaya ngayon, nagbubuo na. Yung sa Batangas, alam mo, gaano katagal yung tinaniman ng life group. Ngayon, ang season niya na mag-harvest. Harvest talaga yun ngayon. Hindi lang yun instant na tinanim. Tinanim na yan noon pa. Kaya ngayon, na-harvest nila Pastor Don at Pastor Mark.
Amen? Pinagpala. Hindi lang yan. Maraming tinaniman. Kahit 'di ba yung ating daily life sharing, nagtatanim ng nagtatanim. Kaya meron na tayong iligan na buong church. Ibig sabihin, harvest time. At tayo na nandito, dahil nag-harvest na po sila, mananatili tayo na. Hindi na gagalaw. Gagalaw tayo. Kaya 'di ba, hanapin natin ngayon yung mga nakakain ng pandesal. Nasaan sila? Uy, it's a big challenge for us. Tatrabahuin talaga yan. Because this is the season of harvest. There is a season of seed time, season of harvest. And God designs us for increase. Amen? Naniwala ba tayo dyan that God designs us for increase? Amen. So increase. Kaya sabi doon kanina sa Proverbs 4, watch out. Watch out your heart. Watch out your heart. Bakit? Kasi sometimes, bakit ba ang tao may mga hindrances, hindi man lang makapagpasalamat sa Panginoon, kahit kunting bagay. Alam mo kung anong una? Ito yung parang lason, poison. Alam mo anong meron? Discontentment. Diba? Hindi ka kontento sa meron ka. Sabi ng Philippians 4:10-13, sabi ni Paul, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived from your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked an opportunity to act. But I rejoiced, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situations I am to be content. For I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Discontentment. Yan minsan ang naging hindrance natin. Na Lord, salamat sa mga kaluluwang ito. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, na ihakbang ko yung paa ko. Salamat, Lord, nagising ako sa umagang ito. Lord, salamat, naidilat ko yung mata ko. Ibig sabihin, may purpose ka pa sa buhay ko. At Lord, salamat, yung buhay ko ito, ngayong araw na ito, maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Amen? Purposeful. Bear fruit. Productive. Ano man yung assignment na nilagay, saan ka man inilagay, be productive, be contented. Huwag kang discontent. Yan minsan ang kalaban natin. Bakit hindi ka marunong magpasalamat? Diba? Attitude of gratitude. Anong pangalawa? Disappointment. Marami ka mga disappointment sa buhay mo. Kaya hindi ngayon makakilos ang Diyos sa'yo. Hindi mo makita ngayon yung mga magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lagi mo nakikita yung gusto mo na hindi nasusunod. Diba? Disappointment ka. Ano pa? Disillusionment. Yan. Sabi ng Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Yan. Lagi itong nababasa ko sa New Believers class namin. Gaano pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa'yo? God shows His love for us while we're still sinners because Christ died for us. Disillusionment. Dismissal. Yan. Dismissal. Yung mga poison na yan, tanggalin natin yan sa puso natin. Tanggalin natin yan sa buhay natin para tayo ay may pusong magpapasalamat sa Panginoon. We have our grateful heart, di ba? Because this time is a season of harvest. At pag ikaw ay umani na, you need to have a grateful heart. You need to have an attitude of gratitude.
Ano ba yung puso na may attitude of gratitude? A heart of gratitude appreciates God's mercy. Amen? A heart of attitudes appreciates God's mercy. Na-appreciate mo na niyakap ka ng Diyos, hinanpik ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, dinala ka ng Diyos dito. Yan ay kahabagan ng Diyos sa buhay mo. God's mercy. A heart of gratitude is thankful to God. A heart of gratitude is always joyful. Yan. At pag, di ba, anong laman ng puso mo, siyang bukang bibig mo. Anong laman ng puso mo, nakikita sa mukha mo. Yan. A heart of gratitude rejoices before God. Nagpapasalamat ka lagi. A heart of gratitude is humble in praise. Nagpapakumbaba. Hindi ka mapagmataas. Yung attitude of gratitude natin. Umani ka, magpapasalamat ka. Wow, salamat sa Diyos. Dumating yung akay ko. O, di ba? Wow, salamat sa Diyos. Hindi man siya dumating. Lord, gagamitin mo ako. Ano kaya ang kanyang pinagdaanan ngayon? Ba't di siya nakarating? There is always a way. Meron laging paraan. Hindi tayo magiging negative thinker. A heart of gratitude does not measure God's love by tangible things alone, but also by intangible blessings in life. Amen? Hindi ka lang nagpasalamat dahil meron ka nito, nakita mo to, kung hindi yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? Ipagpasalamat natin. A heart of gratitude appreciates that it is not always that things work out fine, and therefore also rejoices when the things don't work out well. Diba? Minsan kasi, lagi nating iniisip na, lagi tayong, ito mangyayari. Pero pag hindi nangyari, wala ka na, hindi mo na binalikan. Diba? Hindi ka na nagpasalamat. It might be hindi siya nangyari ngayon dahil may purpose pa ang Panginoon at yan ay magaganap. Meron pang proseso, hindi pa tapos. Amen? It won't work out well. Yan yung heart of gratitude. A heart of gratitude will always return of sacrifices of thanksgiving. Amen? Always return sacrifices of thanksgiving. A grateful heart gives heartfelt praises to God. Sabi ng Psalms 9 verse 1, I will give thanks to God, to the Lord, with all my heart. I will tell of all your wonders. Sabi ng Psalms 111 verse 1, praise the Lord, I will give thanks to the Lord with all my heart, in the company of upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. And sabi ng Psalms 138 verse 1, I will give you thanks with all my heart. I will sing praises to you before God. Tayo ay may pusong magpapasalamat sa Panginoon. Sa ginawa ng Diyos sa atin, even before, ang pusong may magpapasalamat sa Diyos, iniisip niya yung ginawa ng Diyos sa kanya before. Nasa circumstances ka man ngayon, you are in the midst of situations na hindi mo maintindihan, meron pa bang pag-asa? Alam mo, isipin mo ngayon yung salita ng Diyos sa buhay mo noon. Minsan kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos na tinatawagan mo ay He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. It might be ikaw ang nagbago. Tayo ang nagbago. Pero ang Diyos, hindi siya nagbago. Isipin mo ngayon, ginawa mo sa akin ito noon, Lord. Gagawin mo sa akin ito ngayon. You will refresh me once again. Anong sabi? Alam niyo po, doon sa talinhaga kanina, bakit hindi nila narinig? Bakit sila may pandinig pero hindi narinig? Tumingin pero hindi nila makakita. Anong nangyari? Dahil may kasalanan. Diba? Sabi doon, kung ikaw ay magbalik loob sa Diyos, pag nagbalik loob ka sa Panginoon, patatawarin ka ng Diyos. This morning, church,
It is God's desire for us to come back to Him. Come back to His presence. We are His field. You are His field. You are God's building. Ikaw ang matabang lupa na tinataniman ng Diyos. Tinataniman niya ng salita niya. Isa lang naman ang challenge ng Diyos. Ang Diyos hindi siya tumitingin sa pangit mong ginawa. Ang titignan niya kung paano ka lalapit sa Kanya. At sa paglapit mo sa Kanya, babalik ka, repent, magsisi. At pag ikaw ay nagsisi, sabi kanina, makikita mo ang nais mong makita. Ang hindrance lang naman talaga dahil yun sa kasalanan. Hindi taas ang loob mo. Wala kang pusong magpasalamat. Hindi ka marunong magpakumbaba. Pero ang susi lang, humingi ka ng tawad. Manumbalik. Gusto mong bumalik yung presensya ng Diyos, na wala man ang presence ng Diyos sa buhay mo. Gusto mong bumalik ito. This is your moment. Have a grateful heart. This is a harvest time. Huwag tayong magpahuli. Huwag tayong magpahuli. Ito ang season na nilagay ng Diyos sa atin. Tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Because you are called. You are chosen. You are chosen to be productive. You are chosen to bear fruit. Amen? You are designed to increase. Designed for an increase. Alam niyo po ba yun? And because you are designed for an increase, God is calling you today. Ito ang panawagan ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Huwag kang mahuli. Huwag kang mahuli sa panahon na ito. Tayo po'y tumayo. Sa lahat na gustong maipanalangin ngayong umagang ito, just free to go in front. Gustong manumbalik sa Panginoon, gusto mo muling maranasan yung pag-ibig ng Diyos, gusto mong makita, gusto mong makarinig, just come free to go in front. Gusto mong isuko ang buhay mo sa Diyos sa umagang ito, just surrender your life to Him. Just surrender to Jesus. Watch out our heart. Doon ang sabi ng Diyos sa atin. For the abundance of the heart, the mouth speaks. And you are God's field. Kaya ingatan mo ang puso mo. Ingatan mo ang field na yan na meron ka. Dahil yan ay pagyayamanin ka ng Diyos. This morning, this is your time. This is your season. Gusto mong maranasan yung harvest time sa buhay mo. Or kung ikaw man, nasa gitna ng proseso sa umagang ito, nasa gitna ng pagsubok, alam mo ba, bawat isa sa atin dito kilala ng Diyos. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang kalagayan mo. Alam niya na ikaw may pag-asa pa, kaya ka andito. Hinihintay ka lang ng Panginoon sa umagang ito. Just come to His throne. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.